Gaano ba katotoo na ayon sa ibang mga Bible scholars na ang reliyong Romano-Katoliko ay nasulat na sa Biblia? Gayon din kung ano ang magiging role nito sa ating panahon at sa mga huling araw? Ngayon ang tanong, paano nila nabuo ang theory na ito? Ito ba ay biblical? Kaya samahan niyo ako sa loob ng 21 episodes sa pag-aaral natin kung gaano ba kabiblikal ito. Sa tulong ng Diyos at sa banal na Espiritu, himay-himayin natin ang pag-aaral na ito. Ito ang taktika ng mga anti-Catholic mga kapatid. Ginamit nila sa paninira sa simbahang Katoliko ang aklat ni Ralph Woodrow, isang evangelistic miyembro ng Born Again. Evangelist ito, yung pamagat na Babylon Mystery Religion. Ito kasi ang tinatalakay ko kanina, pero ang problema, nawalan tayo ng kuryente kaya di natuloy. So ito na lang ang ating tatalakayin sa Bible study natin ngayon para may ideya kayo paano sasagutin itong ganitong propaganda na ginagamit nila ang aklat ni Ralph Woodrow. Paboritong-paborito ito sa mga born again, ginagamit sa Iglesia ni Cristo, yung pamagat Babylon Mystery Religion na ayon daw sa katuparan, ang simbahang Katoliko ang hula sa tinatawag na Babylonia. So isa-isahin natin ito mga mahal na kapatid sa pagkakataong ito, ating sagutin itong narisyon. Kadalasan sa magawa ng ganitong propaganda ay kaanib sa Seventh-day Adventist. Ito ang intro niya nauna nang ipinakita ko sa inyo at may pauna pa siya. Disclaimer lamang po, ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi po para husgahan ang mga tao na nagsisimba sa Romano-Katoliko. So, disclaimer daw niya, hindi layunin na husgahan ang sinumang mga kaanib ng simbahang Katoliko. Yon ang disclaimer niya. Pero, argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? May pahayag siya dito. Kundi dalhin ang Pilipinas sa kalayaan. Kalayaan mula sa mahigit 500 taong pagkaalipin natin mga Pilipino na hindi natin alam na mali pala ang relasyon natin sa Diyos. Yun. Di daw husgaan ang mga nagsisimba sa Romano-Katoliko. Pauna ko lang mga kapatid, baka mawala ako, ang lakas ng uwan dito. Pero, upang mailayo ang simbahang, ang mga kaanib ng simbahang Katoliko mula sa kasinungalingan o mano. Mga kapatid, no? Mapansin ninyo ang tuligsa sa mga anti-Katoliko ay mula sa doktrina hanggang sa mga kaanib at sa Santo Papa. Wala ni isa man, nino man, ang nagtuligsa sa nagtatag ng simbahang Katoliko. Bakit? Dahil mapipilitan silang i-research yan sino ba ang founder. Dahil sa tinuturo ng simbahan na ito. Kaya kung bukas lang po sana ang ating unawa at hindi sarado ang pag-iisip, ipagpapatuloy mo ang pag-aaral sa videong ito. Kaya ating sasagutin dahil may posibilidad na may mga madaya din, no, sa ating mga kapatid sa Katoliko bunga sa propagandang ito.
Ayon sa dictionary.com, ang prophecy ay prediction kung ano ang magaganap ayon sa diniklara ng isang propeta. So, kadalasan sa mga anti-katoliko mga kapatid, sila gumagamit sa Biblia, di ba? Dahil ang kanilang aral ay Bible alone. Oh. Pero, napansin niyo dito, sila'y gumagamit na ng online dictionary. So, ibig sabihin, gumagamit sila ng referensya. Kung tingnan natin sa referensya, ano po ba ang definition sa online about sa prophecy? How about sa Catholic na tinitira nila? Sino po ba ang nagtatag? Ito po ang mabasa natin sa aklat na ang pamagat ay Glorier Encyclopedia and Knowledge, Volume 5, page 106. Catholic Church, Catholicos Universal General, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. So, yun pala ang dahilan kung bakit di nila kaya na tutulugsain at atakihin ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Dahil mapilitan silang i-research. Nag-research naman sila sa referensya. Ang problema lang, pag gumagamit ng referensya, diferensya ang paniniwala nila. Na may divinely inspired or galing mismo sa Diyos. Ang Biblia ay punong-puno ng propesiya na mangyayari pa sa hinaharap. Yes, tandaan natin na sa interpretasyon ng propesiya sa Biblia, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. At isa nga sa mga libro ng Biblia ay ang Book of Revelation, kung saan dito na isulat ang mangyayari sa hinaharap. Sa dami ng propesiya na nakasulat sa Book of Revelation, may isang propesiya tungkol sa tinatawag na babaeng Babilonya. Ito ang ginagamit ng mga Seventh-day Adventist, yung babaeng Babilonia ay tumutukoy sa simbahang Katoliko. At maliban diyan, sinasabi pa nila na ang katuparan sa halimaw sa Biblia ayon sa Revelation, pahayag Kapitulo 13-18 ay ang Papa. Pero nagsusuwaga na dahil ibang mga ngaral ng Seventh-day Adventist ay nandigan na hindi daw ang Papa ang katuparan. Pakinggan ninyo. As Seventh-day Adventists, we traditionally believe that when Revelation 13:18 says, "Count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666, that this man represents the Pope, and the number of his name is Vicarious Filii Dei, or Vicar of the Son of God." Well, in this two-part series, you're going to see that this man is not the Pope, and his name is not Vicarious Filii Dei. So, Seventh-day Adventist ang nagpahayag niyan. So, kinukontra niya ang aral ng mga kasama nila at mga pastor. So, nagsusuwaga na. Ito ang resulta pag wala silang tinatawag na dogma. Yung sariling interpretasyon lang sa Biblia na wala namang sariling Biblia. Namimili lang at nakibasa. Kung babasahin natin ang pahayag chapter 17 verse 3, "Noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at hinatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon na isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babilonya, ang ina ng mga nangangalunya at lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita ko ang babaeng ito'y lasing sa dugo ng mga hinirang at ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya." Kapag po ang Biblia mula sa Old Testament at New Testament nababanggit ang simbolo na babae, ito Para sa interpretasyon ng mga Seventh-day Adventist, mga kapatid,
sa pagbasa sa naturang pahayag Kapitulo 13 versikulo 17 at 3. Ang sabi nila dito sa kanilang interpretasyon, ang babaeng pukpok daw sa Revelation 17:3 ay tumutukoy sa Romano Katoliko. Pero ulitin ko, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang Catholic Church ba ang tinutukoy talaga na tinatawag na babae? To make his message known is our responsibility. So here